Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay. Makakatulong ba talaga ang Did you know that chronic illnesses put your liver at risk? Care for it with doctor prescribed. I met you in the dark. You let me know. You made me feel like I wasn't alone. We danced the night away. We drank too much. I didn't know that I was ready for love. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was so sober. I pulled you closer to my chest. And she asked me to stay over. I said I already told her. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you till we grow. Magandang gabi ng Miyerkules dito sa ating himpilan ng telebisyon at radyo sa Margo TV Philippines, ang pagbabalik ng ating programang Panapanabik, Kapakipakinabang, kada Miyerkules ng gabi ng alas 7 hanggang alas 8, ang ating programang CCW Bantay Kalusugan. Ang inyong lingkod, ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Prince C. Tumawis. Just say you won't let go. I'll wake you up with breakfast in bed. I'll bring you coffee with. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan. Ang Citizen Crime Watch ay parating naglilingkod ng 3 dekadang nakakalipas, matatag na organisasyon na isang voluntaryong civic organization para sa ating serbisyo publiko, mapa-gobyerno man, mapa-pribado man, ang aming
organisasyon ay 3 dekada na namamayagpag sa pagsiserbisyo ng voluntaryo. Pinabati ko ang ating National President na si Diego Magpantay Jr. No? Sana'y patuloy po kayo na hindi mapagod. No? Alam natin yan na halos sa sariling pera natin, especially kay paring National President Diego Magpantay, no? Na talagang sarili niya talaga nakusa na gumagastos dito sa ating organization, no? Kinukumusta ko rin ang ating national chairman na si Attorney Ferdinand Topacio Jr. Okay, siya ang pumapangalawang gwapo ng CCW sapagkat ang nangungunang gwapo, pinakagwapo ay ang ating national president si Diego Magpantay Jr. Siyempre, ang pangatlong pinakagwapo ay pag-agawa ng ating mga VP President, no? Ang ating Vice President, Biner Latayan, sa Visayas si Terence, at saka ang VP for Mindanao si King Tumawis. Ayan, pag-aagawa nila sinong pangatlong gwapo ng CCW. Binabati din natin ng magandang gabi ang lahat ng ating regional chairman ng respective region ng ating CCW regional chapter. Magandang gabi sa inyo at sa kanilang mga respective provincial chairman, city chairman, municipal chairman ng CCW at of course sa lahat ng ating membro ng Citizen Crime Watch. Binabati namin kayo ng matiwasay na mapayapang masaganang gabi ngayon dito sa ating programang CCW Bantay Kalusugan. At saka sa ating mga Highway Patrol CCW volunteers, kinukumusta ko rin kayo, binabati din namin kayo na sana'y makaiwas tayo sa mga aksidente. Ang ating mga membro na mga regular CCW members na nagbabantay sa ating mga barangay post, nandyan sila. Sila yung mga voluntaryo. Kasama dyan ang ating mga barangay tanod, ang ating mga checkpoint na sinasamahan ng ating mga CCW monitoring group. Kasama natin dyan ang mga PNP, no? Na sa checkpoint po tayo, no? At saka sa mga eskwelahan, siyempre, tayo po ay mga voluntaryo na CCW members na nagkakaroon ng mga multipliers sa mga eskwelahan. Katulong po tayo ng ating mga kapulisan, katulong po tayo ng ating mga barangay, sanggunian, at kasi tayo po ay may MOA sa ending na tayo ay multipliers, no? Ibig sabihin katulong ng ating gobyerno, katulong ng ating mga pribadong sektor. Okay? So kayo po ay mabuhay, no? Kung wala po ang ating mga voluntaryong CCW members na mga tagabantay, tagamasid sa ating mga komunidad, sa ating lipunan, ay hindi po tayo magtatagal. Sa tutuusin, 3 dekada na po tayo. Ganyan na po katagal ang organization ng CCW. Okay. Mga kababayan, kami po ay kinagagalak nating bumabalik po ang ating programa, no? Na CCW sapagkat 2 linggo na yata ako nawawala. At saka siyempre, kumusta din natin ang ating DJ, no? Nandiyan si DJ, no? Medyo na-late tayo sa pag-broadcast. Okay? Yan. Kumusta natin lahat ng ating membro? Cause I know that you feel so. You're the closest to heaven
that I'll never be, and I don't want to come home right now. And all I can taste is this. Kinukumusta natin ang lahat ng membro natin ng CCW Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na dyan sa mga liblib na lugar, pati dito sa ating mga urban poor, dyan po marami ang aming membro. Ang membro po namin ay mahigit 1 milyon at siyempre hindi rin maalis ang mga sagabal sa amin, no? Mga nangungopya na mga dating naming membro na tumiliwas, no? Bumuo ng kanilang sariling organization para magkaroon ng personal na interest, personal na benepisyo, personal na pakinabang, sariling pakinabang. So ito po ang CCW, no? Ang ating problema, ang CCW, Bantay Kalusugan, ay nagbabalik po. Okay. Ito po ang ating problema. Anuin natin, no? Mayroon pong nagpapa-shoot out sa ating mga televiewers, no? Good evening po, Boss Doc Prince. Ito yata yung Arabic ba to? Magandang gabi sa'yo. Ano pa? Gandang buhay po from CCW San Juan, Batangas chapter. Yan. Si Evangeline Lontok, isang membro natin ng CCW San Juan, Batangas chapter. Yan. Magandang gabi sa iyo. Taga-Bantay, taga-Masid, Evangeline Lontok. At saka itong good evening sa iyo, sister. Ito si Jamira. Jamira ito. Yan. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Shootout natin sila. No? Kasi sila po ang ating mga nagpapa-shootout ngayon. Okay. Ano ba ang ating paksa ngayon, no? Medyo na-late tayo sa pag-umpisa ng ating programa. Na-absent din tayo ng 2 episode. Ako po ay wala dyan sa Quezon City sa ating stasyon sa Margo TV Philippines. Nandito ako sa kasalukuyan ngayon. Dito po sa ating sa Bicol region. Nandito po ako sa Albay. Particularly dito sa Legazpi City. Meron po kaming travel rito ng mga director ng Department of Health. Kaya nandito po ako, nag-i-stream na lang. No? Wala po ako dyan sa ating himpilan ng Margo TV Philippines sa Quezon City, West Avenue. Okay. Mga kababayan, pa-shoutout din. Gandang gabi po, God bless, kay Ginoong Ray Aguila. Si Ray Aguila, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi daw. God bless. Yan. Okay. Ang paksa natin, dahil pumasok na po ang buwan ng Hunyo, ay ang paksa natin ay this month is Dengue Awareness Month. Yan. No, napakahalaga po na may malaman tayong kaalaman na karunungan mapatungkol sa dengue. Alam niyo po, ang dengue po ay nung araw ay seasonal lang. Kung kailan tag-ulan, nandyan na po ang dengue. Pero ngayon po, all the way, the whole year, no, buong taon na, mayroon na tayong mga cases ng dengue. So hindi po maalis-alis yan sa ating mga ospital. Parati na pong may dengue cases sa ating mga ospital na na-admit, sa ating mga health center. Yan. So dengue, ang dengue po ay virus po yan, mga kababayan. Yan po ay nakukuha sa kagat ng lamok. Ang dengue po na virus ay pumapasok yan sa lamok, no? Dala-dala ng lamok, pati yung itlog ng dengue hanggang doon na rin siya mapisa, yung larva niya. Larva, no? Ibig sabihin, doon na siya nag-mature sa tiyan ng dengue. Tiyan ng lamok. Ang pangalan ng lamok ay Aedes aegypti. Ano ba yun? Tama ba? Aedes aegypti. Hindi ako nagkakamali. O Anopheles. Napagkakabaliktad ko sila sa malaria. Pero as para sa inyo, Aedes aegypti, pasisyahan nyo ako. Medyo kinakalawang po tayo, mga kababayan. No?
Okay? So, pag nandiyan po sa lamok tapos kinagat ka ng lamok na may dalang dengue virus, diyan papasok na po sa ating bloodstream, sa ating ugat, pasok na sa mga blood natin, no? So ngayon, pag pumasok na po diyan sa ating dugo, ang virus, papasok na po yan sa red blood cells. Yan po sa red blood cells ay mayroon po tayong ano diyan, maraming parte diyan. Kung sa katawan may tenga, may mata, may kamay, may mga organs. Ganyan yung red blood cells. Doon po sa red blood cells, mayroon po tayo diyan na platelet. Platelet, no? Ibig sabihin na ganito na lang, isang parte diyan sa dugo na platelet, no? Na yun ang tinitira ng dengue virus. Yan. Pag tinira niya po ang ating platelet, bago nating sabihin paano ang epekto, ang platelet pala, ang kanyang trabaho, no? Ang kanyang silbi, ng ating platelet ay pampalapot ng dugo. Yung tamang pampalapot lang, no? Kasi pag malabnaw ang ating dugo, yung sobrang malabnaw, yan, lalabas na yan sa mga ilong natin, sa mga tenga natin, sa mga mata natin, kung saan lalabas ang dugo. Ibig sabihin, hindi pwedeng sobrang malabnaw ang ating dugo. Yung tama lang na malapot siya, no? Hindi naman sobrang sticky, hindi naman sobrang katulad ng tubig na sobrang malabnaw. Tama ba ang aking wika, no? Sana aking salita, no? Sana maintindihan nyo. Yun sa Tagalog yun, no? Kaya pag naubos ang ating platelet count, na ang silbi niya ay para maging malabnaw ang ating dugo, ay malapot. Rather, malapot, no? Para maging malapot ang ating dugo, ay magiging malabnaw na yan, ay pabagsak platelet count, ngayon, magdudugo na ang ating minus bleed na tayo, pati ito sa gums, yan, nagbo-bleed na yan, no? Lalo na pag nasugatan ka, mas lalo, no? Meron ding mga bleeding sa mga bituka natin, no? Yan. Pag malala na, ang tawag dyan, hemorrhagic, no? Kaya ibig sabihin dyan, para maintindihan natin ng simpleng pagkaintindi po, mga kababayan, pag may dengue virus na po pumasok sa ating dugo, babagsak ang platelet count, ngayon po, wala nang malapot na pabagsak po, di na lumalapot ang ating dugo, kundi malabnaw na, yan, magiging hemorrhagic na po yan. Dengue hemorrhagic syndrome. No? Yan. Dengue hemorrhagic virus. Ibig sabihin, last stage na po yan. Last stage ng dengue. May stages po yan. No? So, nagdudugo na lahat. Yan, delikado na po yan. Mahirap pabulin po yan. Napakahirap pabulin. Ngayon, umpisa natin sa simptomas. No? Sa simptomas muna. Doon muna tayo sa simptomas, mga kababayan. No? Ano ba ang simptomas ng dengue virus? No? Meron pong tinatawag tayong dengue febrile symptoms. No? Ang dengue febrile symptoms, mga kababayan, ay maintindihan natin yan, ay ang lagnat pala ng dengue ay low-grade fever. Ibig sabihin, hindi sobrang taas. Hindi katulad ng ibang lagnat, ay tulad ng typhoid fever, pataas ang lagnat, no? Maabot ng 39 to 40 degrees Celsius. Ganyan ka yung tawag dito, ang typhoid fever. But however, ang ating dengue ay ang lagnat niya ay mababa lang, no? Meron siyang 38, yan, mababa lang, even 37.9 degrees Celsius, mababa lang, no? No, yung pasinat-sinat lang, no? Ganyan kahirap ang ating dengue, no? Kasi mababa lang eh, hindi alarming eh. O, di ba? O, yung mga anak natin, mga bata,
no? Akala mo sinat-sinat lang yan. Mayroon pa. Pangalawa, klaseng lagnat ang dengue. Pawala-wala pa, on and off, pabalik-balik. So gano'n kadelikado kasi hindi mo namamalayan, akala mo sinat lang. Hindi ka nag-alala, no? It's not alarming. Kasi nga pasinat-sinat lang siya, mababa ang lagnat, tapos nawawala, bumabalik, no? Naintindihan natin 'yun, mga kababayan? Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I feel myself. Mga kababayan, ang dengue po ay traitor. Yan, traitor siya, no? Kasi nga po, nawawala ang lagnat, babalik-balik, mababa pa, low grade fever. Ngayon po, pag umabot yan ng 3 to 5 days, ayan na, yung incubation period niya. Yan, no? Diyan na nag-uumpisa po, pabagsak na po ang platelet count. Ang pabagsak ng platelet count, no, hindi ko na banggitin kung ilan kasi baka mamaya pulutin yung aral yan. Kayo pang nagdodoktor, nagdadiagnose sa sarili nyo. Kasi papalaboratory lang kayo tapos titingnan nyo. Hindi, dapat, no? Ayoko ituro sa inyo. No, dapat doktor pa rin ang magre-read, mag-interpret. Okay? Marami akong mga pasyenteng ganyan, no? Kailan sinabihan mo, nagdudoktora sa sarili niya o kaya sa anak niya. So, kami nakakaalam kung gaano bumabagsak niyan, no? Inulit ko, huwag kayong mag-interpret ng laboratory, no? Doktor lang. Even nurse cannot do that, no? So, kami lang, may wisdom doon. Pag bumagsak po sa normal range ang ating platelet count, dahil nga sa dengue virus, yan, alarming na po yan. So, by the way, wala pong gamot sa dengue. Ang kailangan lang gawin sa dengue ay supportive, no? May supportive parameters, supportive treatment, just like kailangan i-hydrate natin. Kasi nadidehydrate po ang dengue na pasyente, no? So like for example, kung hindi pa masyadong bumagsak ang dengue, ang platelet count, no, ay iinom tayo ng tubig, no? Ang maganda diyan, yung tubig ay lagyan ng Oresol, no? Nababanggit ko tuloy ang brand name, no? Yung oral rehydrating solution. Actually, maraming nabibili sa market sa pharmacy na in fact kahit walang prescription yun, no? Yung mga sachet na powder, yan. Lalagay po yan sa 500 ml, mga 2 sachet ka, no? 2 up to 3 sachet sa 500 ml, inumin nyo po yan, imimix na po yan. May halong electrolytes po yan. No? So yan ang iniinom nyo, no? Abang di pa sobrang bumagsak ang inyong platelet count, no? Tapos pag tuluyan ang bumabagsak, ay kailangan ka nang ma-admit sa ospital, kaya sa health center, kaya sa mga infirmaries, kasi kailangan kang swerwan. Kaya nga po walang gamot dyan, no? Kailangan lang supportive, no? Lalagyan ka na ng dextrose para mabawi yung inyong platelet count, maitaas ulit, no? So, siyempre, may kasabay na yan na dehydration. Tapos pag malala na, na siyempre nandiyan pa rin ng IV intravenous yung dextrose kamo, ay pag sobrang bagsak na, kailangan ka ng salinan ng dugo. Yan. May nilalagay tayong platelet concentration. Yung iba, naglalagay muna, depende sa doktor yan, ng fresh whole blood. Okay. Tapos, siyempre, ang pinaka-importante doon yung platelet concentration. Kasi yun ang kailangan, yung isang parte ng dugo, no? Na
maitaas ang platelet count mo, no? So platelet concentration 'yon. Isasalin po sa inyo 'yan, no? So ilalagay sa ating kasabayang dextrose. So para maitaas. Yan po yung pinaka-optimum, maximum tolerance. I mean, pinaka last na treatment sa lalo na sa dengue hemorrhagic stage, no, ng patient, no. So mahalaga po, no. So sana, no, hindi parating napupunta doon sa hemorrhagic stage, no. So yun, para maintindihan natin. Ngayon, abang from mild stage up to the severe stage, kahit doon sa mild, diyan na mag-umpisa rin, no. In fact, hindi lang yung dengue ang dapat nating guwardiyahan. Kasi nga po, pag bumabagsak ang platelet count, nilalagnat parati, kasabay may dehydration, babagsak ang immune system, papasok na po yung pagtatae, diarrhea. Lalo kang madi-dehydrate, papasok na po yung mga ubo, sipon, yan, mga simpleng sakit, papasok na yan kasi bumagsak na ang inyong resistensya ng inyong immune system. Kaya yan din ang purpose bakit ina-admit ang ating mga dengue patients. Okay. Dapat, lalo na mga bata, kaya nga maraming mahirap makarecover bata. Kasi ang bata ay nag-uumpisa pa lang ang kanilang immune system, ang kanilang resistensya. Kaya pag na-dengue yan, ay sobrang bagsak ang kanilang resistensya, kakapit lahat ng sakit, simpleng pagtatay, simpleng ubo, ayan, yung lagnat niya, magkukumbulsyon pa yan. Yan, no? Sa mga toddlers, no? 1 year old up to 6 years old, pati dito sa 10 years old, no? Kaya bantayan natin, no? Okay, so yan ang ating dengue, no? Pagdating sa dengue, no? So, kailangan malaman natin yan, magkaroon tayo ng karunungan, no? Para ito, dinidescribe ko na sa inyo anong dengue. Sa mga dati kong episode ay nasabi ko na sa inyo yan, no? Pero paulit-ulit nating ulitin yan sapagkat yan ay mga common na, very common na itong dengue. Sabi ko nga, hindi lang seasonal ngayon, kundi ano na siya, what do you call this, all year around, no? Yan, ganyan na dapat all year around. Yan. Papa-shoot out natin. Papa-shoot out si Naira Sultan. Ayan, watching from DTR Siagusan del Sur sa Staff House. Ayan. Yan ang ating mga sisters, no? Si Kent David Dumadara. Magandang gabi daw. Magandang gabi sa inyo, mga kababayan. Ito ang ating butiing taga-norte to. Ilocano to. Ilocano ba to o Panggala to? Si Jong, magandang gabi, brother. Doc Prince Mawis, magandang gabi sa iyo, brother Jong. Brother Jong, ito ay isang makabayan na, no? Makabayan nating kababayan. Ibig sabihin na patriotic itong kababayan nating nagpapashoot. Si Jong Binaraw. Yan. Yan, nanonood ngayon, nakikinig sa atin ngayon. Yan, nagpapa-shootout, no? Okay. Yan. So, dapat mga kababayan, no, huwag niyong kalimutan ang ating mga binabahagi sa inyo mapatungkol sa dengue. So ngayon, paano natin malalaman na may dengue? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, 3 araw na ang lagnat ay pabalik-balik tapos sinat-sinat lang, yan ang magsuspetsa na kayo, no? So walang masama magsuspetsa, no? Ang pag-agandaan doon para maagapan na, wag nating hintayin na sobrang bagsak na ang platelet count, mahirap pabulin lalo na sa mga bata, no? Kahit masalinan ng dugo, sana makasurvive pa, pag kadalasan pa hindi pa makakatuloy yung nag-hemorrhagic na, DIC ang tawag namin doon, no? Ibig sabihin yung dugo nag-hemorrhagic, pati yung mga
bituka niya, yung mga dugo diyan, mga ugat diyan pumutok na, 'no, nagtatay na ng dugo 'yan, yung mahirap ng abulin 'yun, kahit anong salin mo ng dugo. So, mangyari niyan, eh, 'yun, nagiging ano na, mortality na. So, importante po na malaman niyo, 'no. So, 3 araw na nilalagnat, 'no, tapos pabalik-balik, 'no. Huwag niyo na pong hintayin na bumagsak kahit okey pa siya. Pangatlong araw, puwede na po kayo pumunta sa mga health center. Tapos dalhin niyo ang inyong mga anak o kamag-anak o mga ikaw mismo kung meron kang gano'n, ay walang masama na magpatingin ka sa doktor tapos, ah, ipapa-laboratory ka na ng doktor. Panigurado 'yun, ipapa-laboratory ka ng doktor. So ang papa-laboratory sa'yo ay, complete blood count with platelet count, 'yan ang ano, huwag kayong, kamo, magmagaling na kayo na mismo, "Uy, papa-laboratory ako," eh, hindi ka pa nakita ng doktor. Kailangan, magpatingin sa doktor, ang magre-request ng laboratory ang doktor, yung kalimutan 'yan, okey? So, ang doktor po ay, ang nag-request po 'yan ng complete blood count with platelet count, diyan makikita na may senyales na may mga impeksyon, viral infection, bacterial infection, okey, fungal infection. Pero 'pag nakita ang platelet count natin ay bumabagsak na, may senyales na na bumabagsak, mas mababa pa sa normal range, ay 'yan na, ang doktor po ang magsasabi niyan, So, puwedeng, bigyan ng gamot sa lagnat, tapos 'yun simpleng, oral rehydrating solution, 'no, ang, papaano sa inyo, ah, tawag rito, papainom sa inyo, 'no, yung powder sachet ilalagay mo sa tubig, so inom-inumin lang 'yan, 'no. Tapos, kumain siyempre para lumakas ang resistensya, 'no. So, pang mild lang, 'no, ang, hindi masyadong bagsak na bagsak. So, at least nakita 'yan. So, 'pag 'yun ang sinabi ng doktor, malamang na malamang kinabukasan, eh, magpapakuha ng dugo sa ulit sa inyo po 'yun, kung ikaw ay may gano'ng case. Kasi nga imo-monitor ang inyong dugo, tapos makikita niyan merong series na bumabagsak ang, inyong, platelet count. So, pakonti-konti 'yan kasi nga meron kang supplemental diyan, supportive na hydration yung pinapainom sa'yo. So talagang babagsak 'yan ng pakonti-konti kasi kung wala kang, na ininom, na hindi ka pumunta sa doktor, mas mabilis ang bagsak. So imo-monitor po 'yan, tapos sabihin niyo, "Papa-admit na ako." 'Pag sinabi ng doktor, "Hindi pa," kaya pa, 'no, kaya pa 'yan. So ang mangyari niyan ay, mo-monitor ka ng ilang araw, pabagsak ng konti-konti hanggang may maano 'yan, maitaas. So almost everyday 'yan iko-conduct, magre-request ng laboratory sa'yo. Ngayon, 'pag tuluyan ng bumabagsak, hindi nakakaya ng, tinatawag nating, ah, hydration sa'yo, 'no, ng doktor. Tuluyan ng bumabagsak ng, significant, decrease of platelet count, tapos marami ng pumapasok na mga impeksyon, i-admit ka na. Gano'n po 'yan. Papa-admit ka na o ipapa-admit yung mahal niyo sa buhay na, bumabagsak ang platelet count, meron na silang dengue, febrile, syndrome. Oh, do'n tayo mag-umpisa. Pero 'pag may mga simptomas na 'yan, do'n na pupunta. Halimbawa, may mga petechiae, ibig sabihin yung may mga parang rashes sa ating mga skin, ah, tapos, 'yun po ay pumapasok na sa stage na hemorrhagic, 'yan. So, naintindihan natin 'yun mga kababayan, naintindihan natin, na dapat, ah, mag-ano tayo, saliksik ng kaalaman. Rise to the surface, we can notice we're far from the shadow now. In the shadow, in the shadow, in the shadow. Mga kababayan,
Ngayon, pag na-admit na po kayo, yan, doktor na, magano sa inyo, magma-manage sa inyo. Ngayon, meron akong mga pwedeng sabihin sa inyo na dapat itigil, no? Yung mga anong klaseng halaman yun? Tawa-tawa ba yun ang pangalan? Tapos, ipapakuluan tapos yun ang iinumin. Hindi ko pwede sabihin sa inyo na yun nandun kayo umasa. Kailangan pa rin makita kayo ng doktor. So, wala pang studies, sabihin natin nakakatulong yun. Pero pag doon kayo magdepende, no, tawa-tawa yun eh, yung leaves, tapos papakuluan, tapos yung tubig niya, inumin nyo, ay patay tayo dyan. Baka mamaya, hindi nyo na alam kasi you don't know how to monitor your status, matuluyan na kayo, kaya yung anak nyo, kamag-anak nyo na may dengue na sobrang bagsak na ang platelet count. Kasi magdidepende kayo doon eh. Sabihin nyo bakit si ganito gumaling doon kasi itong tawa-tawa na iniinom na herbal. So wag, marami na nangyari dyan. No? Kung natsambahan lang, siguro nung iba gumaling doon, pero mahirap pa rin. So wag nyo kalimutan, doktor pa rin. No? Wag kayong magdoktor-doktoran. Okay? So mahirap. Bakit ka mo? Pag yan, ulitin ko, paulit-ulit ako pag sobrang bagsak ang platelet count, ang hirap pabulin. Madalas pa nga, pag sinalinan ng dugo, pag sobrang nagdudugo na, kahit anong salin ng dugo, ilang bagyan ng dugo, di na mahabol, yan, in stage na. No? So, yun, marami na didiscuss sa ganyan dahil sa mga maling kaalaman. Okay? Simpleng maling kaalaman ay nagkakaproblema tayo, kamatayan ang kapalit niyan. Simpleng kaalaman naman ay buhay ang kapalit niyan pag sinunod nyo ang ating mga kaalaman rito, karunungan na pag nalaman nyo to at ginawa nyo to ay ma-prevent nyo. Napaka-importante po. Tulad ng parating yung naririnig, prevention is better than cure. Okay. But I can't bring myself to swim when I am drowning in the silence. Baby, let me go in. I was just a child. Okay, ayan ang Dengue Awareness Month. Okay, sa mabilis na oras sana may natutunan kayo. So, madali lang gamutin ang dengue basta kung nakinig kayo sa atin. Okay? Hydrate lang yan. Paracetamol lang yan sa lagnat. Okay? Tapos, kumain ng mga supportive. No? Usually, binibigyan ko rin ng itlog yan. No? Kasi kailangan din ng protein. No? Itlog, simpleng itlog. No? Mga lugaw, yan, kailangan. Kasi kailangan mong magpalakas. Lugaw, lagyan mo ng itlog, yan. Tapos yung tubig mo, lagyan mo ng oral rehydration solution. No? Napakamura po yan. No? Nabibili sa ating mga butika. So, i-monitor ang platelet count dahil nga yung doktor, i-monitor niya yan. Okay? So, yan ang dengue. Kasi dagdagan ko na lang sa mga susunod na episode natin ang dengue. Ngayong Hunyo rin po ay National Kidney Month. So, mabilis lang no kasi para may makinabang tayo sa ating mga broadcasting ngayon. National Kidney Month, alagaan natin ang ating kidney. Yung bato. Bato yun sa no? Alagaan natin. Yung sobrang alat, yan yung ayaw ng kidney natin, no? Sobrang alat, no? Ayaw na ayaw niya yan, no? Yung mga soft drinks, yung mga energy drinks na kung saan na mga Cobra ba yan o mga Stings, yan.
Marami na pong nagda-dialysis dahil dyan eh. Yung soft drinks, mga energy drinks. Oo. Alam niyo yung Lipovitan, maliit lang yun. Parang ganun din ang mga cobra na yan. Ang dami nating kilala, no? Na babata pa, ilang taon, 20 plus, 30 plus, yan, nagda-dialysis na. Kasi ang habit nila, minsan nakakalimang bote, nakakapitong boteng cobra or stink o ano man yan. Tapos yung mga mahihilig sa soft drinks, ayan, tatamaan talaga ang ating mga kidney. Yan, kumikita tuloy ang mga hemodialysis center, no? So, pero biro talagang lifestyle lang. Actually, lifestyle modification. Yan ang pinaka-solusyon. Kaya sa Department of Health, no? Talagang yan ang pinaka-solusyon at bigyan natin ng atensyon ang primary health because primary health is focused in prevention, health, education, and promotion. Tulad itong ginagawa natin. No? Kaya ang CCW ay may ambag dito sa ating lipunan under sa programang to, itong Bantay Kalusugan natin. Okay? So, alagaan natin ang ating kidney. Tubig, siyempre, maganda yan. Kasi ang ating kidney ay sila nag-filter, no? Ini-screen nila, nilalabas nila ang hindi kailangan ng katawan. No? So, ini-excrete yan. Yung iba naman ay inabsorb ng katawan para kailangan, kung kailangan. Ngayon, pag hindi na alagaan ng ating kidney, yan, kakaroon ng mga stones yan. Urolithiasis, nephrolithiasis. Sakit yun. Isa yan sa pinakamasakit, no? Sa pag may kidney stones ka, napakasakit yan. Dito sa lower back, no? Sa likod, sa pinakababa ng likod, diyan po nakadikit ang dalawang kidney natin, no? Kaya, lagaan natin yan, no? Siyempre, sa may mga dugong diabetes, may diabetes na, yan. Mga early na mga complication yung kidney. Kaya karamihan ng diabetes, mayroon silang mga kidney failure eh. Kailangan natin ang ating kidney. No? In commemoration of National Kidney Month, ngayong Hunyo, buwan ng Hunyo. Tubig, ngayon pag nagta-travel, huwag masyadong uminom para hindi magpigil ng ihi. Kasi hindi rin maganda ang pagpipigil ng ihi. Okay? So, diskarte lang. Yung mga maalat, karamihan din sa mga kababaihan. May soft drinks, may mga milk tea. Yung mga milk tea na yan, ang daming bukod sa cream, may mga sodium yan. Mga chichirya. My goodness. Kami natin kilala eh. No? Kahit tanongin kayo, may mga kilala kayong mga bata pa, teenager pa, soft drinks, chichirya, o ano-ano, hindi pumipili ng mga kinakain. Tingnan nyo, dahil spoiled yun. Kulang sa kalaman yung manggulang nila, pati sila, na by 20 years old, 30 years old, sila na po ay nagde-dialysis. Napakamahal pa mag-dialysis. Napakadalas pa mag-dialysis. Minimum of twice a week. Ayan. So sa panahon ngayon, alam nyo na, alagaan nyo ang inyong kidney. Alam nyo ang mga strategy ko dyan, nung nasa geriatrics pa ako, at saka nung doctors to the barrios pa ako. Up to now, paano? Sabi ko, kahit anong sabihin ko sa'yo, pero ito ang advice ko sa'yo, pilitin mong sundin to. Pilitin mo. Ngayon, dyan sa may, halimbawa dyan sa Quezon Ave, o dyan sa may, may nakita kang dialysis center, di ba? Tapos pumasok ka. Sabihin mo doon, pag tinanong ka, bakit ka pumasok rito? Magpapadialysis ka ba? O sinong hinahanap? Siyempre, nurse ang nandun. Ang sasabihin nyo na, pinapunta kami rito ni Dr. Tumawis para mag-obserba mga 5 to 10 minutes sa ating yung mga nakaupo dyan ng dialysis. Kung po pwede po. Kasi isa ito sa kanyang mga strategy sa amin para maalagaan namin ang kidney namin. Ganun. Totoo po yun.
Subukan mo pumasok sa dialysis. Di ba, naka-sofa sila, no? Yung lazy boy na sofa. Oh, kahit normal ka, walang naramdaman. Stay there for 5 to 10 minutes, even 15 minutes longer. Makikita mo. Ganito pala. Kasi nahihirapan sila. Hirap ang buhay na nagda-dialysis. So ngayon, pag yun ay pumasok sa utak mo, kasi visually, nakikita mo eh. Yan ang strategy ko eh. Matatandaan mo yung lahat ng sinabi natin. Paano pangalagaan ng kidney? Ang mga bawal ay huwag gawin. Yan. So, yun ang naisip ko, no? Na napaka-effective, no? Kasi marami na akong pasyenteng ganyan na sabi nila, Dok, nung pumasok kami doon, natatakot nga kami pero pinilit namin kasi nga gusto namin na gawin yung utos nyo. So, the moment na pumasok ka doon, makikita mo talaga, no? Nakikita mo kung gaano naghihirap, no? Yung pakiramdam na nakaupo ka doon na nagde-dialysis ka. Hindi ka makahinga pag tumaas ang creatinine mo. Sabihin yung kidney mo, tapos paano ka na? Dialysis ulit. So that is one of my mga strategy. No? So nagsiliparan naman ang mga dialysis center, di ba? By outpatient basis eh. Mga private. No? So pasok kayo. No? Kung kinausap kayo ng nurse, nakikiusap po kami. Pinapapasok kami ni Dr. Tumawis para makita namin. Maintindihan yun. Maintindihan ng mga nurses doon o kaya kung may doktor doon na nephrologist. Okay, ganyan. So, alagaan natin ang ating mga bato, ang ating kidney. Ngayon pong Hunyo ay National Kidney Month. National Kidney Month. Everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody says your name. Kababayan, meron pa tayong 47 minutes pa, no? Ang nagugol natin, no? Na oras, may oras pa. So, kung sana ay maano nyo na naintindihan nyo, no? Naway naintindihan nyo ang ating napakabilis na discussion dyan sa talakayan natin sa dengue at saka sa kidney, no? So susundan pa natin yan sa susunod na kabanata natin. Ipasok ko to, may natitirang minuto, no? Tayo po ay makabayan, no? So siyempre hindi maalis sa ating programang CCW Bantay Kalusugan ang mga talakayan sa politika. Kasi nga makabayan tayo, makabansa. So kailangan may mga konting na nabibigkas natin dito, napapag-usapan dito patungkol sa ating bansa. Tulad dito nga sinasabi nating napaka-seryoso ito eh, no? Napaka-seryoso talaga ito. Itong ating it's all about national security ito eh, no? Itong nangyayari sa atin na isang hindi natin malaman kung Pilipino ba tapos naging Mio. Yan. Para sa akin sa buong buhay ko pinakamalala to na politika. Pinakamalalang di katanggap-tanggap, no? Na bilang isang Pilipino, no? Na tubong Mindanao na naging isang alkalde na hindi alam kung saan nanggaling. Na sa pangalang Alice Go, Mayor Alice Go. Imagine kung wala sa Tarlac sa Mindanao, naging mayor yan ng isang municipality dyan. Kasi parehas lang yan eh. What is Tarlac? What is Bambang? Kung halimbawa sa amin sa Lanao del Sur.
isang munisipyo sa amin, halimbawa sa Marantao, sa Wato, saka sa mga ibang munisipyo ay naging alkalde diyan ay parang si Alice Go, Mayor Alice Go. Walang pinagkaiba yan, no? Walang pinagkaiba. Sa Tarlac, sa Bambang, isa yan na dapat intindihin natin mga Pilipino na naging naging pabaya, naging corrupt. Tama yung sinasabi, one of the most corrupt countries in the world, ang Pilipinas. Paano naging mayor ang isang dayuhan? Kita mo pa lang sa kanyang physical, no? Though mayroon tayong mga Filipino-Chinese, no? Tapos, hindi nga marunong maglupang hinirang yan eh. Ewan ko ngayon kung pinractice na. No? Hindi malaman. Nanay daw niya, isang kasambahay. Walang Philippine Statistic Office, walang pangalang ganon eh. Hinahanap eh. Nanay niya. Paano? Nakapasok sa atin yan. Lalo na itong ilang taon na yung Scarborough Island natin. Ang conflict natin between the Republic of China. My goodness. Seryoso po yan. Alam niyo po, 2019 gandang gabi. Sino to? Yung mga natin. Good evening, brother. Doc Prince Lumawis o si Jong. Yan. Magandang gabi sa'yo. 2019 po, nandun po ako, inaantay ko yung flight ko po, doon ako sa Resort World, may condo yung kapatid ko doon. No? Tsaka yung bayaw ko. No? Lumindol po noong 2019. I think October yon or August. Basta, hindi ko maalala. 2019 yon. Bago mag-COVID pandemic. Lumindol po. Lumindol. Diyan, yung mga condo dyan, mga high-rise building dyan, hotel dyan, sa Resort World. Bumaba lahat ng tao. Pati kami, kasi may condo doon ng aking kapatid. Doon ako tumatambay kasi sa Terminal 3 sasakay ako. Aba! Bumaba kami sa kalsada, habang kalsada doon, lahat sa ground, puro ulo na lang makikita mo, bumaba lahat. Ang daming tao. Grabe, ang daming tao. Anong nakita mo? Puro Chinese. Hindi Filipino-Chinese. They don't even know how to speak English. Siyempre, Tagalog, wala. Sabi ko, anong nangyari dito? Kaya nga, actually, na-broadcast ko na dati pa to. Sabi ko, ano ba to? Puro inchik. Nandun sa baba, 2019 yun. Sabi ko, pag binigyan mo to ng baril, kayang-kayang sakupin ang Luzon. I mean, baka NCR. Kasi sa dami, nakita ko yun. Yan, lahat na lang Chinese ang nandoon. Hindi pa natin alam yung Pogo noon, 2019. Naalala ko, hindi pa masyado na headline yung Pogo. Yan. So, ang dami. Sabi ko, it's a sea of men and women na Chinese nationals. Alam yung sea, yung ibig sabihin ng sea, sinasabi ko yung hanggang sa dulo ng nakikita ko doon, puro ulo. Kasi puro tao, tapos yung mga tao na yan, puro Chinese. Hindi ko makalimutan yan. Nabanggit ko rin yan sa broadcasting ko, yung mga previous pa. Yung ngayon, dyan sa Island Cove, medyo binabatikos dyan si Governor Mulya, no? Pero meron naman siyang na-justify na matagal lang nabenta nila. Ang lalaking building na nandyan, ng Pogo. Ang galing ako sa Cebu.
last week, na-connecting flight ako, few days. Sabi nila, alam mo, yung taxi, Grab driver, sir, maraming Chinese dito. Ngayon, nag-aalisan na itong mga villages. Sila pa yung mga maiingay. So, ang dami palang napasukan pala tayo ng mga Chinese nationals. Sad to say, no, marami tayong kakilala dyan sa Bureau of Immigration. Ay, mga kamag-anak pa tayo dyan. Kayo ang frontliner dyan eh. Napasukan kayo, yung mga immigration officer. Pasensya na, marami akong kakilala dyan. Yung mga pogo, nagkakitaan yan. In fact, yung online gaming yan eh. Online gambling. So kahit billion siya ng kinikita, hindi ako naniniwala mapasok yung tax. Kasi nga, puro patago yan eh. Tapos gambling pa yan. Yung pogo na yan. Hindi magandang negosyo. Kasi pagsusugal. Tapos mayroon ba? Ngayon, tingnan nyo sa BIR kung mayroong statement dyan na account na taxes ng galing pogo. Malaman natin kung talagang nakatulong yung pogo na yan. Umpisa pa lang sugal na yan eh. So, online gambling yan. Sana itong ating mga mambabatas ay i-investigate nila. Tingnan nila sa BIR kung may mga taxes na galing sa pogo. O kung nang binipisyo tayo. Yan. Ganyan kadelikado. Kaya somehow, hindi somehow, talagang mayroon bilang isang Pilipino, kabayan, mahal ng bansang Pilipinas. 4 days ago, yung statement ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung talagang pinanindigan niya. No? Kasi abangan ako dun sa yung Chinese na general, no? Alam naman natin binubuli tayo eh. 'Di ba? Yung water cannon, talagang yung mga natin, mga ingisda, pati nga yung mga Coast Guard natin eh. Ayaw natin ang gulo. Pero yung sinabi ng ating Pangulong BBM, pinanindigan niya na kahit isa lang na Pilipino na mamatay dyan ay talagang lalaban tayo. Lalaban tayo. No, maganda, no? Maganda yung niya, sagot niya. Pinanindigan. No? Ayaw natin ng gera. Pero kung ganito naman, hindi lang pala tayo binubuli kasi puno-puno tayo ng mga Chinese nationals dito sa loob. Subukan nila pumasok sa Mindanao. Ako po ay taga Mindanao. Hindi pwede yan. Kung sino mang politiko na sabi mo, okay ang pogo, ano nga yan eh. Sugal nga yan eh. Tapos, mga Chinese national, yes, yung may mga donation sila sa atin, tumulong din. Pero, kung pumasok sa atin ang mga illegal trafficking, hindi nga alam, ang dami-dami nila. Kung magkagera pala, patay tayo dyan. Masasakot talaga tayo. Ito na nga, may naging mayor na. Hindi pa tapos ang investigation. Iwan ko kung nasuspended sa ombudsman o hanggang ngayon mayor pa. Very obvious. Kaya nga sabi ko, inulit ko, binabalik ko, we are one of the most corrupt countries in the world. Paano tayo napapasukan ng mga ibang banyaga, mga dayuhan, nakakakuha pa ng mga birth certificate sa atin. Kasi nga, puro pera eh. No? Alala ko tuloy yung South African na dito namugad sa Pilipinas. Nung nahuli sa Makati, nandyan sa Netflix eh. Tayo ang pinagpugaran ng mga scammer, mga kriminal. Kasi ang ating mga kasama sa gobyerno ay puro pera. Nabibili tayo ng pera. Kaya ngayon, ang drugs din, lumalala. No? Samang palad, yan ang trabaho natin. Okay, so
dito sa ating programa, ang CCW Bantay Kalusugan, talagang di pwedeng maalis yan. Kasama yan ang ating bilang isang makabayan, isa sa aming mga core values sa Citizen Crime Watch ay ang pagiging makabansa, makabayan, no? Pagmahal sa ating bayan, pagtatanggol ng ating lupang sinilangan, no? O lupang perlas ng silanganan. Yan. Seryoso po yan. Mga CCW, mga ka-CCW, taga-bantay, taga-masid, tayo po ay magmasid. No? Magmasid sa ating mga lipunan, sa ating mga komunidad. May nakita po tayong mga dayuhan ay talagang report natin sa gobyerno. So I think ang ating Bureau of Immigration ay dapat maayos-ayos na kayo. No? Pasensya na. Kasi yun ang katotohanan. Kami akong kamag-anak dyan. Marami tayong kakilala dyan. Masakit pa nisipin. Yan ang trabaho nyo. Pero di nyo ginawa ang trabaho nyo. Pasensya na. Hindi pwede talaga yan. Masakop tayo. No? Napasukan na nga tayo eh. No? Payag ka ba? Kung ako ay taga-Bambang, hindi ko kilala tong naging yun, ba't ko iboboto to? Diba asa tayo rin ay nabibili ang ating boto. Ay nanalo ang mga yan. So mag-reflect po tayo. Pagkakataon pa para magbago, mga kababayan. Okay. So ang sino pa ang ate? Si Ma'am Evangeline Lontok. Magandang buhay. From CCW San Juan, Batangas chapter. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Evangeline Lontok. Yan, no? Ng ating mga kababayan na papashoot out, no? Yung mga membro sa CCW. Okay. Okay? Mga kababayan, there's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and the lighting of the dark, and I carry these torches for you. mga kababayan, inabot tayo ng isang oras, late na tayo nag-start, no? Yan, nabati ko ulit ang ating mga membro ng CCW, ating mga kababayan na patuloy na tumatahak sa buhay na marangal, no? Talagang lumaban tayo ng patas sa buhay. Hayaan natin na mamuhay ng patas, mamuhay ng marangal. Ang importante, wala tayong nasasagasaan. Imbes datapwat ang itanim natin sa ating mga kalooban ay tumulong, no? Kasi naniniwala po tayo na ang pagtulong ay may balik po yan. Ang Diyos po ay is the most just. Ibig sabihin siya po ang makatarungan. Kaya ibig sabihin, kung kayo po ay tumutulong, talagang bibiyayaan din po kayo. Kasi kung di kayo bibiyayaan ng Diyos sa pagtulong, ay ibig sabihin na hindi siya makatarungan. Doon po ang paniwala natin, papaniwala na. Mga kababayan na She's mean, know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. You play along, let her lead you up, never say no. sa susunod ng ating kabanata, ang ating programang CCW Bantay Kalusugan, paumanin niyo po kung meron po tayong mga kakulangan. Tayo po ay nagsusumikap na kahit konti ay may mabahagi sa inyo bilang isang manggagamot, bilang isang membro ng CCW. Kami po ay patuloy na tumutulong ng voluntaryo sa inyo. Muli, sa susunod ng ating panayam, sa susunod na linggo, nakita-kita ulit po tayo. Ang inyong prinsiping manggagamot,
Dr. Prince Tumawis, ang CCW, Bantay Kalusugan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa atin lahat. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live